Belmonte at hanggang kahapon lang yung turok niyan, pang-4 na araw, ay ngayon tuturukan naman yan pang-16. Ano po? Puta na mo, nag-iiyak na. Anong ginawa mo sa anak natin? Ay ko. Ayaw po. Kahit sabihin man po baga may kapansanan, hindi mo man din po maaalis na hindi isipin kasi. Kaya isa po sa mga senaryo natin kapag nag-charity ay yung mga ganito daan. Ayan, makikita nyo talagang giba-giba na po yun po yung dating tulay, kaso yun nga nasira, nagawa po ng nagbaha kasi wala pong sawa yung ulan dito po sa Daet. So panibagong challenge na naman po ito mga kalingap. Kung paano go. Ay, so yan, ito nga po yung isa po to sa mga sa mga nakakatakot na daan kapag nag-charity. Mga ganito pong tulay. Nasira po kasi yung dati nilang tulay. Kaya ito po yung naging pamalit tulay nila, Bale, ito po yung nagibang puno. And then, yun nga, ito po yung ginawa nilang tulay papunta doon. Yan. So, mahirap po. Lalo na po sa isang bago. Na dito po dadaan. Ay, dadaan na po dito. Ito po yung kapatid ni Ate Rini. Andiyan Ate Rini? Alis na naman. Alis na naman. Sa bahay nila Ate Linlin. Bakas nga po sa mukha ni Ate Linlin ang kasiyahan sa aking pagpunta. Dito nga po sa bahay na ito na mapapansin nyo po ay walang maayos na dingding nakatira si Ate Linlin. Kasama po niya ang kanyang nanay at ang kanyang kapatid. Si Ate Linlin po ay isip bata at may sakit na epilepsy at sa kalagayan nga po niyang ito ay muntik pa nga po siyang maghahasa ng hindi kilalang lalaki na napadpad po sa kanilang bahay at mahilig rin po siya mag-alaga ng aso. Ayan. So, napukpok po niya nang wala sa oras yung aso. Kasi napakakulit nga po mga ka-ML. Ayan. Saan ka galing? Ate Linlin. May pasalubong ako sa'yo. Ito muna. Ha? Sa iyo yan. Tingnan mo kung ano. Salamat. Ay, salamat. Ito. Ito pa. Dami yan. Salamat. Ayan. Masaya ka? Ha? Masaan ka na? Ay, ang ganda na ng bahay mo. Ako na dumaskaagan ni. Sige, ilagay mo na. Ilagay mo na sa lalagyan nyo. Tinapay? Baka pa. Sige, nakainin mo na. Dali. Sige, nakainin mo na. Dali na. Kainin mo na. Kainin mo na. Oo, para sa'yo talaga yan. Kukunin ko? Kukunan kita. Sige. Alin dito ang gusto mo? Ito. Ito. Yan Maski alin, may asukal ka din, Pinasalubungan kita asukal. Diyan mo lang po. Dito lang. Diyan ko lang. Alin dito ang gusto mo? Alin dito? Ito? Iyan na lang. Ito na lang. Sige. Tago niyan po. Tatago yan. Sige, gutom ka na ba? Oo. Hindi ka pa nakain? Agad ako kay mama. Sa kuya mo. Oo, sa iyo. Ito. Sige, tago natin. Yan na muna ang kainin. Salamat. Good morning po mga kalingap, mga kaligaya, mga ka-ML. Welcome back po sa channel po ni Maria Ligaya Vlog. At for today's vlog po, natatandaan nyo po yung daanan na to.
Ayan, isang tao lang po yung matatandaan nyo kapag dadaan po sa ganitong tulay. Wala pong iba kung hindi po si Ate Linlin. At yung mga talagang noon pa man po nanonood sa aking channel, for sure kilala nyo po siya, si Ate Linlin na may epilepsy. Yun nga po, nabalitaan ko po medyo may masama pong balita. At yun, samahan niyo po ako mga kalingap na puntahan nga po si Ate Linlin at ang kanyang nanay. So bali doon po sila sa kabilang ilog nakatira. So tara po mga kalingap, samahan niyo po ako. At kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, Maria Ligaya Vlog, please pa-subscribe, pa-like and share po na ating bawat upload. At wag niyo pong kalimutan na wag niyo pong skip ang ads mga kalingap dahil dyan po tayo kumukuha ng pantulong. At yun, pasupport na rin po ng channel po ni Cabal Santos Matubang at Anna Vlog, Kalingap Rob at ang buong Kalingap team. So tara na po mga kalingap at medyo uulan nga po. Let's go! Ayan, na-miss kong dumaan dito. Mga kalingap. Buti nga po naayos na to nung dati nasira itong bagyo. Ha? Uy, huwag tayo magsabay! Huwag tayo magsabay! Hindi ka na payat. Payat ka pa nung huling punta natin dito. Ngayon, bigas ka na rin. Diyos ko, kaya katakot. Mahirap po dito yung gitna po nitong tulay. Wala pong pundasyon, no? Ito po nakakatakot kapag nasa gitna ka na. Ay, marupok. Diyos ko, Diyos ko. Ano ko. Ayan. Tara na! Halika na! Nagchinelas lang po ako kasi uulan nga po mga kalingap. Ang lalim po nung babagsakan nyo kung sakali. Tingnan nyo. Ayan o. Kahit na may bato. Ang laki ng bato. Hindi tayo bubuhayin. Wait lang. Wait. Ay! Ayun. Yes! Success mga kalingap. So tara na po. Bago pa po umulan. Yan. Kasama ko nga po ang aking asawa. Siya po ang aking cameraman ngayon. So bali wala po kaming lakad ni Kalingap Tata. At sakto naman po may pinaabot po na biyaya si Ate Karen mula po sa Team USA and Friends mga kalingap. So tara po. Si Ate Karen po kasi yan po talaga yung nag-sponsor din po nun kay Ate Linlin. Panahon hindi pa po ako gaano kilala ng karamihan. Nakakatakot nga po sa lugar nila. Ito po yung isa sa mga dahilan ko kung bakit hindi ko na rin po nun gaano nabalikan si Ate Linlin. Kasi nga po, liblib po yung lugar. Hindi ko po kaya pumunta na ako lang solo. Kasi maliban po sa, dati po kasi si Ate Linlin, muntika na po yung mapagsamantalahan dito po sa lugar na to. Kaya simula po nun, natakot po talaga ako mga kalingap. At syempre, lalo na po, alam nila na vlogger ako. So, yun po. Isa po yun sa mga dahilan bakit hindi ko na po nabalikan si Ate Linlin. At, yun. Pero nakikita ko po yun si Ate Linlin ng mga nakaraan. Okay naman po siya. Kumuka pa rin po ng pako. Ganun. At nagkalayuan nga po yung bahay nila Ate Linlin. Pangalawa pong kinakatakutan ko nung huling punta namin kasi doon, may maali-aligid na lalaki. Kaya, yun, eto na lang po talaga yung nakapunta po ako ulit dito kay Ate Linlin. So, mahaba pa po yung nalakarin namin. Mga, po siguro, 20 minutes na paglalakad. Kasi nasa gitna po sila ng kagubatan. So, tara po mga kalingap, alamin ko po natin kung ano po bang nangyari kay Ate Linlin. So, ayan, nandito na po tayo malapit po kay Ate Linlin, mga kalingap. At ito nga po yung kanyang tatay. Tay, kumusta na? Natatandaan mo pa ako? Oo. Ikaw Sino pa yung ako? vlogger ni Linlin. Oo nga. Manunggang ni Ate Rosa. Oo, so kumusta na po si Ate Linlin? Nandiyan po. Nagpunta nga si Mrs. sa... Ano nangyari kay Ate Linlin? Nagsakdo kami, ma'am, dun sa Salulo. Nagsama sa akin. Ngayon, may dala siyang tabo. Pagdaan dun sa ilog na tinatawiran namin, nauna na ako, sabi ko, Linlin, Diyan niya ako, anak ko, dali-dali. Ganyan, sabi sa kuya, padyan na po ako, papa, padyan na ako, doon simbag pa. Di nag-inot ako. Opo. Sabi, maparigos daw siya.
nahiling ko ito, nagsasaldok na kagad at Opo. kunyan, ando ang ido kung sa studies na ang Tagalog tayo, niya. Tagalog tayo, Tagalog. Oo. Dala. Umahon na yung dalawang aso, nag-iikit. Di ngayon, sabi ko, kakaiba to ah. Ngayon, sabi ko, Linlen! Tanaw ko at nasa taas ako, nasa baba siya. Opo. Nakaganyan na, di tinakbo ko. Ay, ang bilis tayo, ano? Oo, gano'ng mga 10 minutes. Nalunod. na yun. Kasi nagliligo siya eh. Oo. Di ngayon, Naandyan ba si nanay? wala po, nasa Bilmonte nga. Sino nandyan tayo? Si Bianang ko pong Ay, samahan mo po muna ako tayo. O, sige, punta tayo. Ayan. So, doon po natin alamin ang buong detalye, mga. So, bali, dito po ang bahay nila. Tilingin. Malapit-lapit na po tayo. Medyo malayo po yung nilakad namin kanina. Stop. And so, dito na po tayo kala Tilinlin. Mga kalinga. At bali, dito nga po yung bahay ni Ate Linlin. Ayan. So, dito po nakabural si Ate Linlin. Tuloy po kayo. Tay, matapang ang aso. Ayan. Tay, pasuot muna nitong mic. Ayan. So, ayan po ang labi po ni Ate Linlin, no, mga kalingap. Kung matatandaan nyo po, yan po yung mahilig po sa piso. Oo, Na ano, may ilaw po dito, kuya? meron. Pwede pong pailawan. So, wala pong gaanong nakikilamay po ngayon kasi ano po, malayo po ito. Hindi na nakasaksak. Saksak mo dyan, Bel. Medyo malayo po. Wala po pala si ate. Wala. Kanina pa umalis. Saksak mo yung ilaw. Sandali, ma'am. Nakikiramay ako, tay. Opo, ma'am. Ito po, ma'am, yung Dito randigan. tayo, tay. Dito tayo. Maliwanag ba, Bod? Sige, tay. So, nakikiramay po ako, ano. Bali ilang araw na po siyang, ano. Pang... Yung 18 hapon yun namatay eh. Dito ka Magang. banda. 18, Webis yata yun. 18, 19, 20, 21. Wala, ang tagal na, tay. Nung 18 pa? Oo. 18 siya nalunod. Oo, nahapon. Tapos unang nilamayan siya, 19. Oo, kasi nag 24 hours yan doon sa Belmonte ay. Hinatid yan dito, 19 ng hapon. 19, 20, 21, 22, 23. Ano ba ngayon? 23? 23 yata. So, 5 ngayon. araw na. 5 araw. Kailan ang ano niyan, ang libing? Lalakarin pa ma'am sa Basod kasi dyan mura-mura. Kasi dyan hinihingi ang kaming 15,000 sa dait. Ay dito 8,000 lang daw. 8,000 lang. Oo, kaya dito na ni Mrs. Pig lalakad ay wala bagang ngayon opisina. Kaya pala wala si nanay. Oo, kaya bukas pa yan malalakad kung kailan ang libing. So, kanina pa po umalis si nanay. Oo, mga mag-aalas 9. So, anong nangyari po pala niyan? Kasama mo pong mag-igib ng tubig. Oo. Kasi may sapa po dyan, di ba? Oo, dyan sa una-unahan. Oo. Doon pa kayo naigib, malayo doon. Tapos, naligo siya tayo. Naligo siya. Di mo naman akalain na aabutin. Oo, hindi ko naman akalain at hindi ko naman binabantayan at Pero malayo-layo na ba yung pagitan nyo nung iniwan mo siya? Siguro mga 15 meters lang kami. Kaso, yung saging ko duman na malaking saba, sabi ko pwede na ito sa susunod na Biyernes. Ngayon, natatagal ako at nalilibang ako doon sa saging. Tapos ay ko, Linlen, madyan na niya ako, anak ko, hapon na, alas 4 na. Di na nagsimbag. Pag hindi na siya nagsagot, tapos yung dalawang aso na maliit, umiik-ik. Opo. Sabi ko, kakaiba to ah. Tapos, Linlen, sabi ko, tinawag ko ulit. Pag tanaw kong ganon, nakaganyan na siya sa tubig. Di tinakbo ko, takbo. Pagdating ko sa Linlen, tinihaya ko siya. Pinulsoan ko, sabi ko wala ng pulso. Dito wala na rin. Yung ginawa ko, pigpump ko siya. Oo. Pinam ko at
Malalim ba tayong ilog? Di naman. Pa dito lang, oh. Kaso nga, pag inatake siya, kasi nakita ko na po yun si Ate Linlin, mga kalingap. Pag inatake, nakahiga talaga, tas ganun siya. Oo, naninigas siya. Oo, nakaganon siya. Para siyang style baby na nakatagilid, tapos bumubula yung bibig. Ganun po siya pag inaatake. Di ba, Tay? Oo, So, kahit mababaw yung tubig, nalunod. nalulod siya. So, nirevive mo pa pala, Tay. Oo, pigpump ko pa Pero siya. wala talaga. Wala. So, paano yun? Binuhat mo na? Hindi pa po. Ginanyan ko pa yung ilong niya, tapos talagang hinihigop kong pilit yung bibig niya na makalabas kung sakaling may nainom ng Opo. tubig. Ay wala nang nalabas. Tapos, di gulo na yung isip ko. Ay si Mrs. naman nagkukuha doon sa pinsang ko ng yagisin ng walis. Opo. Gawain walis ting-ting. Takbo ko papunta, sabi ko, Gom, nasaan ka baga? Sabi, bakit bangit ang ribok mo? Sabi sa kuya. Sabi ko, patay na ka ako si Linlin. Ay di yung nasa bayawag niya. Hawak niya. Puta naman, nag-iiyak na. Anong ginawa mo sa anak natin? Apo. Sabi ko, wala akong ginagawa dyan. Inaway ka pa ko. Inaaway, patatagay na ako. Sabi ko, wag mo na gumdagdagan ang problema, pero nakaganyan ako. At kung tatagay na ako, yayakapin ko siya. Opo. Na hindi ako tamaan sa mga... Matapang yun si ate eh. Oo, matapang. Opo. Tapos, Di ngayon, takbo na kayo papunta dito. opo. Si kumpare ko may padindigoy, saka yung kapitbahay ko, hibudong. Sabi ko, pare, sabi ko kay padindigoy, pare, tulungan mo daw ako. Bakit? Anong nangyari? Patay na ka ako si Linlin, nandun, nalulod sa doon sa maliit na sapa. Kasama ko pa kako yung pag-igib ng inumin. Opo. Hindi yun, takbo kayo papunta dyan. Pigpampan pa din digoy. Talagang wala pare, patay na to. Sabi niya. Malamig na kasi, sabi niya. Hindi yun. So, buti ayos na po kayo ni nanay ngayon. Oo, wala naman kayong problema. Ginalitan nga nung panganay kong anak na nasa kuan. Mama, sabi tatagain mo papa, wag mo nang kuan. At hindi naman yan wala namang ginawang masama dyan siguro si kuyan kay Linlin. Wag mo nang kuan. At baka kung di na mapagkayanan ni papa, may nakakuan sa akin na mabiktiran daw. Kaya ito, garo nililibang niya sa diri niya na ito, hindi Si na nanay, niya si pinaway. nanay. Oo. Parang nakakaisip na din magbikti. Oo, sabi nga sa kuya, di, Bakit naman? Kasi bagay, mahal niya si Ate Linlin. oo. Di, isang gabi, nung 18 gabi, nasa Belmonte yan at hindi pa na-deliver nga dito. Nakahiga kami dyan, sabi niya. Ngayagong, pag di ko nakayanan, baad sumunod ako kay Linlin, sabi niya. Sabi ko, wag mo Sabi po iisipin yan. Papanong pag ma-duty ka, di sulusulo ako digdi. May motor baga kako kita, di sasama-sama na lang kita. Saan ka ba tayo nagtatrabaho ngayon? Sa kuyan po, sa barangay, sa tanod kaya ako dito. Ito po, bianan mo po siya. Bianan ko po, galing Bulala. Saan po si si ate? Ay, nag-ano doon sa Matudok. matulog. Ano oras po kayo dadating? Hindi ko lang alam, ma'am. Mamaya pa po siguro. Yan, sige, salita ka lang po. Ayan. So, bali, si Ate Linlin po kasi, pinagawaan po natin dati ng dingding. Okay pa ba tayong dingding nyo? Sila naman nga mo. Siraan na din? Pwedeng makita. Ayun, Ayan, matagal na rin po talaga akong di nakapunta dito, mga kalingap. Yun nga po yung pinagawa nating dingding. Ayan. Ito po yun, pinagawa po nating dingding, Ate Karen. Matagal na po kasi, pero grabe, alos isang taon na rin po siguro nakakalipas nung hindi ako nakabalik dito. Ayan. Hanggang dito lang po yung napagawa natin. Malaking tulong din po sa kanila. So, bali, hindi na po kasi nila ito lupa, kaya hindi rin po pwedeng gaano magpaganda ng bahay. So, maganda sana tayo kung andito rin si ate. Oo. Ano? Ma-direksyon yan, yun mamalingki raw ay pag galing sa punerarya, mapalingki daw yun ang panggamitin dito mamaya. Nagsabi yung tinanay sa akin kasi nakahiga So, kung ko pag dyan. nakadiskarte na pala si ate ng pampalibing,
maano na kayo, mapapalibing na yan. Pag na Tuturukan pa. tuturukan pa po yan Bakit? ngayon. Bakit natatagal? Extend nga ni ng kwan, kasi pang-4 na araw lang ang turok niyan. Opo. Bakit Hanggang in-extend pa, kahapon lang na kuya? linggo ay nadating pa lang kanina yung anak ko, yung si Janry. May inintay pa. Oo. Kaya pina-extend. Yung kapatid ko parang nagplanong umuwi. So, kailan na? Galing Sambales. Kaya pag nagkataon, bukas Martes, baka mga Merkulis ito, Webis, ganun. Another 4 na araw. Ang tagal po. 8 araw halos. Ang tagal. So, anong masasabi mo tayo? At ngayon lang ako tayo nakapunta. Maraming salamat ma'am, at nabisita mo rin yung inaalagaan mong anak namin. Alam niyo naman tayo kung gaano ko tinulungan niya si Ate Linlin. Kahit sa maikling panahon. Di na po ako dito nakabalik kasi po natatakot din ako nung mga nakaraang buwan. Pag napunta kaya siya dito na wala kami. Sa nagtitinda kami Yan nga, tulay na bato. Hindi, saka napunta po ako dito, lagi din siyang wala. Tapos alam mo ba kuya, dyan sa daan, di ba may kalayuan nga to? Natatakot ako, lalo na pag solo lang ako. Kasi nga di ba, ano yan, parang napagsamantalaan din yung dati si Ate Linlin. Muntik na po. Muntik na, di ba? Buti lang at hindi na gamit. Tapos, ang huli namin punta dito tayo, yung sabi ni ate na may nagagalang lalaki. Kaya lalo akong natakot na pumunta. Kasi Alas 6 nga dito, may nakapaipil daw dyan lalaking. Naka-brown na pantalon. Walang damit, walang chinilas. Sabi nga po ni ate. May plano ka kung magawang masama dito. Oo, nung huli nga. Yung dalawa lang na palagyan nandito. Nung huli. Kasama ko nun yung asawa ko, natakot nga kami. Tapos uulan din nun eh. Uulan din. Grabe. So, yun po mga kalingap. Kung matatandaan nyo po, si Ate Linlin, na-vlog din po ito ni Kuya Kindred, na isama po namin sa bahay ni Kuya Kindred noon. Kasama po si Ate Maria. Natatanda mo yun tayo nung sinama namin siya. Hinalagaan namin siya ng 2 days. Tapos, bigla siyang inatake, nataranta din kami. Pinapunta namin doon si nanay. Nasabi ko nga, te, kasi inatake, hindi namin expect na ganun pala yung pag inatake. Bumubula ang bibig, tapos nanlalakas siya. Oo, nagchichill. Tapos talagang nakahiga lang. Ganun, bumabagsak talaga siya. Kaya, yun, hindi ko po ito malilimutan si Ate Linlin. Lalo na si Kuya Kindred noon, binibigyan niya ng 1,000, ayaw. Gusto barya. Barya lang. Tapos ang favorite ni Ate Linlin pong ulam, asukal. Ganyan. Tapos, yung biskwit, tinapay. Ayaw niya ng ibang pagkain. Diba tay? Yung shampoo nga eh. Yung shampoo nga. Lagi niya sinasabi, naligo na ako. Ang ganun. Nakakatuwa po to si Ate Linlin nung nabubuhay pa. At masaya po ako kasi isa din siya sa natulungan ko. Lalo na nung mga panahong maliit pa noon ng channel ko eh. Talaga. So paano tayo? Ang kwampo nito, pag halimbawa nalakad bukas ni Mrs. kasi nagkukulang pa kaming bali 3.5 sa lilibingan nito. 3.5 Kakabigay pa lang kaming 4.5. Sa galing tayong 4.5. Sa mga tulong-tulong ng mga kapatid ko. Paano yung sa kabaang tay? Kuwan po yan nga sagot ng tulong, 15,000 daw ang aabutin yan. Ngayon, kung okay na rin sa po. 15,000, kung sakaling mag-bill kami hanggang sa servisyo ng Belmonte ng 25, 10,000 pambayaran namin. Ganon. Pero Belmonte po yan. Oo, Belmonte. Pero sa tulong po, 15 lang. 15 lang ang sinabi sa amin sa opisina. Kasama Pero magkano po ang kabuang serbisyo niya sa Belmonte? Di ko pa ma'am alam at si Mrs. ang nagparalakad na niyan. Sa bagay sa DSW din tay, meron ding meron ding binibigay. Oo, dapat nagpunta din doon si ate.
Sa bagay, dapat nga hindi pa siya nag-aalis eh, kasi nanay siya. Oo nga, Parang wala naman kumbaga- ibang maglalakad. Oo nga tay. Wala bang ibang marunong tayo na maglakad? Ay, wala. Kami doon, ma'am. Kaso po ay naghihingi po kasi kami ng Ano be? Galing na po kami doon Awa ka mo lang. Saan? sa DSWD. Oh, tapos, ano kanya? Kapatid po. Kapatid. Yan. Naglapit po kami at para nga po makabawas. Kaso, sabi po ng suportorero at naghihingi po kami ng, yun yung para po bagang bill na para kung magkano aabutin. Ay, hindi na daw po sila nabigay at gawa po ng pinagkakapirahan lang daw po. Ay, sabi po, kami po nagkakapira kasi kailangan po talaga namin kasi talagang wala po kami at yung kapatid po namin sa Maynila ay nalabas pa lang din sa ospital kaya talagang naging po kami tulong kaso wala po talaga kami nakuha kahit po sa kay kung Rosemary wala din po. Opo. Kaya talagang ang inasal lang po namin yung kaidong tulong tapos po yung ibang gastusin lahat na po sa mga abuloy na po. Kay Governor Dong. Opo. So, okay na daw ba yung kay Governor Dong? Okay na po, kaso po yung May balanse. ang na lang nga po namin, yung pong sa paglilibingan niya po, tas yung sa mga nilalakad, yun na lang po ang namin. Kailangan. Opo. Kasi po ay talagang wala po kami gawa ng yung kapatid po namin isa na nanganak ng na sa ICU po yung anak niya, nag-bill sila ng 130,000. Ay may PhilHealth naman po, 30 lang ang nabawas, kaya nag-bill pa sila ng 90. Ay tinulong-tulungan na lang po at nang makalabas. So, kumbaga galing din kayo sa gastusan. Opo, bago sunod-sunod po. Kaya di man po namin akalain na madating sa ganyan. Kaya sana, sabi namin sa DSWD, makahingi sana. Kaso ay talagang hindi daw po kami pwede. Kailangan ng requirements na Opo. yun. Kasi Grabe yung naman. iba daw po ay pinagkakapirahan lang. Ay kami po nakiusap na ma'am. Naglalapit po talaga kami kasi kailangan namin. Oo. Kaso yun talaga. opo. Hindi po Bakit kami naman pinayagan. ganun? Dapat may basihan rin sila kung pinagkakapirahan ng Siya nga po. Diba? Tsaka na din po siguro na yun, naging kasalanan na din po nila yun kasi makikita man po nila sa resibo kung bayad na yun o hindi pa. Siya nga. Oo nga, yun. Lalo't original man po resibo ang inaano sa kanila, hindi man Xerox. Oo. Kaya nga, ibig sabihin, dapat may basihan sila sa sinasabi nila. Kasi hindi porke ginawa ng isa, gagawin ng lahat. Opo. Ay di kawawa man po lugod yung ibang naghihingi talaga ng Oo, tulong. nagaya nyo na Opo. talagang walang-wala. Yun nga po ang inaano namin. So, pangilan ka sa magkakapatid? Sunod po ako, ay pang-anim po ako. Pangalan sa Ate Linlin? Panganay po siya sa akin. Sumunod panganay lang po siya. yung Bale, ilan niya kayo magkakapatid? 7 po. 7. Pang-apat po yan. Pang-apat si Ate Linlin. Opo. Puto, panlima. Pang-anim yan. So, itong vlog na to, mapapanood sa YouTube. Okay lang ba sa'yo? Ayaw naman po. Anong masasabi mo sa mga makakapanood sa inyo ngayon? Kasi maraming viewers ang makakapanood sa inyo ngayon. Sa aking channel. Ayan, anong Sana masasabi po, mo? matulungan niyo po kami kung sakali man po. Maraming salamat po. Sana po ay mailibing namin ng maayos. Yun lang naman po ang hiling namin magkakapatid na mailibing siya sa maayos. Yun lang po, masaya na po kami dun. Ayan. So, yun. Grabe, masakit talaga na kahit ganun si Ate Linlin PWD, syempre nakakamiss pa rin. Ayaw po. Kahit sabihin man po baga may kapansanan, hindi mo man din po maaalis na hindi isipin kasi sa loob ng 28 years na kasama namin yan. 28 na siya? Opo. 28 years pag nagkakasakit kami, yan ang naabot sa amin papunta kung saan napahilutan. Ay, oo. Opo. Nung mga maliliit pa po kami, yan po nagambuhat sa amin. So, Pag halimbawa may sakit kami, yan, kakargahin kami yan, papainmig kaming gamot. Ayan, Kaya kaya hindi po maiwasan na hindi hindi malungkot. Opo. Hindi ipanghingi ng tulong. Opo talaga.
So, Kaya nung pagpunta namin DSW, nakikiusap kaming maray, kaso di kami talaga pinagbigyan. Hindi po. Kahit sa nung tulong, ay dun sa kay Rosemary, kahit anong pakiusap namin, wala. Bakit daw? Anong paliwanag? Wala daw po St. Pondo? Peter daw po ata yun. Ay, ano daw? Walang ano daw? Kung may, tinanong po kasi kami kung may St. Peter. Mm-mm. Ay sabi ko po, wala po. At PWD man nga ni po yun. Mm-mm. Ay sabi po nila ay mahirap yan nanay, wala tayong magagawa dyan. O ano? Bakit kung sino pa yung deserving, wala silang may bibigay na ano? Yun na nga po ay. Na tulong. So anyway, yun nga, dahil binablog ko yung si Ate Linlin ito dati pa, merong, kasi nakita ko yung post, sino nag-post sa Facebook? May nagpakita kasi sa akin, na kapitbahay ko, na sabi niya, Ligaya, patay na yung binablog mo. Sabi ko, sino binablog ko? Sabi nga, si daw. Ay, wait. So, yun po, at bale, tawag dito. Yun. Nakita ko nga dun sa post, sabi nung kapitbahay ko kasi may nagbalita lang din sa akin na, Ligaya, wala na pala yung mo. Hawakan mo lang, te. Hawakan mo lang. Ayan niya. Wala na pala yung binablog mo. Sabi ko, sino binablog ko? Sabi niya, si Linlin baga. Sabi ko, si Ate Linlin, wala na, ganyan. So, noon hindi rin na makapaniwala kasi sabi ko, lakas-lakas nun. Sabi ko, ganyan. Ang pala nga, nalunod. So, yun. Kaya, tapos nakita nga daw na, nag-post daw kayo na nangangailangan nga daw kayo ng tulong, na, parang kulang ata nga yung pambayad nyo, ganyan. So, ako naman sabi ko, ba't di sila nagsasabi? Ako nga, nag-iintay lang din naman doon sa asawa ko sa pag-uwi. Kasi wala yung asawa ko nung nakaraan. Ayaw ko kasi pumunta ditong sulot talaga. At noon pa man natatakot nga ako. Kaya, kanina na-broadcast ko sa live ko habang nagla-live ako na wala na nga si Ate Linlin. At andun yung dating nag-sponsor sa kanya, si Ate Karen po, from Team USA and Friends. At yun, agad-agad nung nalaman niya pong wala na po si Ate Linlin, agad-agad nagpadala siya at sabi nga niya, Ligaya, sige, puntaan mo si Ate Linlin kahit sa huling sandali, matulungan natin siya. Maibigay nga daw sa pamilya. So, sakto pala talaga na kailangan nyo ng pinansyal para sa pagpapalibing niya. So, yun. Thank you po ulit, Ate Karen from Team USA, lalong-lalo na po kay Ma'am Yangni, kay Sir Andy Cabral, kay Ma'am Shikora, kay Leia Kalika, kay Ma'am Pareño, nun? Pangalan nun? Ayan. Baka may makalimutan ako na Team USA and Friends. Wait lang no. Maraming salamat po kay Ma'am Lorna Pareño. Ayan. At kay Ma'am Jem Marquez sa Team USA and Friends po, maraming salamat po. Dahil yun nga, nagpaabot si Ma'am Karen na So, sa'yo ko na lang biabot. Bala ka na magbigay kay mama mo. Kasi ikaw yung naabutan ko dito. Tay, sa anak mo na lang bibigay ha. Sige po, ma'am. Ayan. Tanggapin niyo po yung 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos. Maraming salamat, ma'am. Maraming Naiyak si salamat mama. po. Dahil naisipan niyo po kaming tulungan. Sa wakas po, maihatin na po namin si Ate Linlin sa magandang dapat niyang kalagyan. Napakabait po kasi ng bata. Opo, mabait nga po yun si Ate Linlin. Naiyak din si nanay. Lola ka po niya? Naiyak din si Lola, Ayan. Nakayak naman po talaga kasi sa Ate Linlin po masaya po yung kausap. Kahit nga po yung asawa ko, tapos yung anak ko laging natutuwa dyan pag inuulit-ulit ko, ano ang pangalan mo? Linlin nga ni. Yung reaction niya, yung reaction niya po, yun nakakatuwa po talaga. Kaya yun, natulungan ko rin po yan si Ate Linlin. So, Nay, bakit Nay? Ba't talagang naging emotional ka? Ay, paborito ako ng apo ko na yan. Ay, Paborito ka, Nay? basta ako pumunta dito ay to sa anyakap niyan. Ayaw na akong paalsin yan. Malambing ayan siya.
Opo. Malambing yan. Kasi nung mga tayo po, binibigyan ko laging tinapay. Hinahawakan niya ako dito. Tapos sabi niya, ate, ano? Ang ganda mo. Sabi niya ganyan. Natutuwa talaga ako sa kanya. Tapos lagi niyang pinagmamalaki. Naligo na ako. Ang bango. Yun lagi niyang inaano yung buhok niya. Kasi isip bata siya, di ba? Oo, isip bata po kasi siya. Makakaliga. Tsaka ano po, kahit ganyan yan ay maasikas po talaga yan. Kahit dyan sa Masipag. dalawa kong anak ko po. Masipag siya. Nagwawalis, nag-iigib. Pag halimbawa nga na ano yung dalawang bata, dadapa, takbo tayo na, papampagan yung tuhod, kargahin niya. Amin dalawa anak ma, wala nang mahingi sa atin ng 5 piso. Oo, gusto niya piso barya. Sabi niya, ma, tulog na si ate, si tita, masaan na yan? Sabi ko, mapunta na yan kay papo. Masama daw si kuwa. So, magpasalamat din po tayo doon sa nag-post sa Facebook. Kung sino naman po yun. Ano? Kasi sa pamamagitan ng post, doon ko po nalaman. Ano, at alam din po kasi ng mga kapitbahay ko na binalag ko si Ate Linlin. At pero mo na mic. Ayan. So, Tay, ano man sasabi mo, Tay? Maraming salamat, Ma'am Hindi ka ba Ligaya. nagtampo sa akin? Ay, hindi naman. Normal na yung kinaugyalayan ng mga Pilipino. Normal na yung ganun kasi siyempre, sino naman ang magampunta rito kung wala naman na madatman tao, di ba? Ganun yun. Saka nakatakot yung lugar. Oo. Sana maintindihan mo, Tay, kasi syempre babae. Oo, unawa ko naman yung kalagayan ninyo bilang vlogger, Oo. ganun. Lalo pag alam nila, ay, vlogger. May pera yan, baka tayo mahuli. Oo. Baka na wala sa oras. Hindi nila alam, simpleng vlogger lang naman ako. So, ano masasabi mo tayo doon sa nagpabigay kay Ate Ay, Karen maraming at sa Team USA ma'am and sa Friends? team ninyo. USA. Oo, USA. Ayan. Maraming salamat po at sa abot ng kaya ninyo na kakuha kaming konting pandardagdag sa pagpapalibing dyan kay Linlin. Na walang hirap, na hindi nyo kailangang makiusap, di ba? Oo po. Mas dakulang pasalamat po namin. Ano na? Yun pang malaking ipapagpasalamat namin na kahit hindi kami nakiusap, ay kusap po kami tinulungan talaga. Ayun na, yun na. Oo, nung namalaman ko, sabi ko, ganun ba? Sige, pupuntahan ko. Kahit nung unang hindi ko alam kung kung masapatan ko yung kailangan nyo. Pero sabi ko, magbibigay ako. Hanggang sa, yun nga, na-broadcast ko kanina sa live. At yun. Kaya yan. Siguro ako din inano ni Lord. Problema niyo. Tulad ni Lord para po kami matulungan. Oo. Magiging masaya po sa kanya. Dahil sa magandang hantungan po namin siya madadala. Ayan. So, sige. Ate, hindi ako nangangako. Pero kailan ang libing niya? Wala pa po, ma'am, wala pa pong, bukas pa lang siya sa, Kasi kulang ang pinansyal. Opo. So, sa ngayon, malaking tulong na ba yan? Ay, malaking tulong na yun. Maraming salamat po. sure na po namin yung Problema. pagpaalis sa kanya. Ang problema na lang namin, di yung paggagarakas to sa kanya habang naandito siya. Yun na lang po. Kaya maraming salamat po. Paano yun? Siyempre, pagpapakain sa Ay, naglalamay. ang ginagawa po ay kuwan yung mga limos-limos po baga sa mga kaibigan, mga kamag-anak nila, mga kamag-anak namin. Yun po ang... Iyon na lang po ang pigkakasya. Yun naman, kapitan namin dito, si Crisanto Clasio, bumigay man sa akin ng 25 kilos na bigas. sa Kalasgasan? Po. Tapos yung pinsan ko dyan, nagbigay 1,000. Tapos 10 kilos na bagas. So, kaya sa bigas, wala kaming problema. Yun na lang pang ulam-ulam. Pang ulam-ulam Kape tayo. yun. O sige tayo. O sige. Babalik ako dito bago mailibing si Ate Opo, Linlin. salamat ma'am. At nakarating kayo. Hindi ako mangako tayo na kahit na kung ano lang, basta tutulong ako tayo sa abot ng makakaya. Opo, salamat man din ma'am. Oo, so, sige, be. At maulan na, nagpukulog na eh. Oo. Parang iniintay na lang kami ng ulan bago magbagsak. Oo, sige ma'am. tay, ha? Sige po. Bawal din nagpapa. Ayan, so, maraming salamat po muli kay Ate Karen. Kay Ate Karen, ayan.
lalong-lalo na po sa Team USA and Friends, talaga pong grabe ang suporta po nila. Mapa charity vlogs po natin, mapa love team, tandem, mapa feeding, lahat. Grabe sinusuportan po nila. Maraming salamat po. Lalong-lalo na po sa binubuo po ng Team USA and Friends, kay Ma'am Yangmi, kay Ma'am Leia Kalika, kay Ma'am Shikora, kay Ma'am Jem Marquez, kay Sir Andy Cabral, kay Ate Karen, at kay Ma'am Lorna Pareño. Ayan, maraming salamat po. Ayan, kinakabisa ko na po kung sino ang mga member nyo. Sobrang thank you po talaga sa inyo. Kasi hindi po sila nahirapan na makuha po yung tulong na nais po nila. Dahil yun nga, sadyang nabigo nga po siguro silang humingi sa gobyerno, pero hindi pa rin po sila pinabayaan ni Lord, at tayo pa rin po yung ginawang tulay, paraan para masolusyonan po yung kanilang problema. At yun, sa mga nais pa pong tumulong, habang hindi pa po na lilibing si Ate Linlin, at syempre po sa pamilyang ito, kasi talagang hirap po talaga sila sa buhay, yun, pwede nyo po akong kontakin sa aking Facebook page, Maria Ligaya Vlog. At yun, agad-agad po magre-response po ako. Ang profile picture ko po doon ay yung kami pong dalawa ni Krista. Wag po kayong basta maggagawa po ng transaction na hindi nyo po ako nabibideo call. So, yun po. Ang mamatayan po kasi hindi po basta-basta. Akala po natin patay na o okay na, walang gagastusin. Pero kung kailan nga po namatay ang isang tao, mas magastos po. So, yun po, mga kalingap. Sana patuloy nyo lang po suportahan ang programa po ni Kuya Bal Santos Matubang at Anna Vlog, Kalingap Proud at ang buong Kalingap team. Lalong-lalo na po, syempre, lagi kong kasama Kalingap Tata at Minsan Kalyada. So, muli po, ako po si Maria Ligaya Vlog, ang babaeng kahit may problema, pero maligaya. Ayan. Galit nga siya.